Panahon na, kailangan na talagang meron tayong mas mabigat na kaparusahan sa mga taong umaabuso sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Hindi na kinatatakutan ng anti-graft law or malversation of public fund na batas at saka higit sa lahat yung plunder law. Kasi matagal na po yung mga batas na yan nakakalusot at dapat huwag na rin gawin ng kahit na sinong presidente na magbigay ng mga pardon sa mga napapatunayang involved sa graft in corruption. Kasi po, alam natin, ayon sa batas, may pardon power ang presidente. Pero kapag ka ho napapardon, binibigyan ng kalayaan ang mga naaakusahan ng korte, nababaliwala yung laban. Hindi na kinatatakutan at nagiging parang masamang president na paulit-ulit na lang ang korupsyon dahil alam nila walang nakukulong na habang buhay, hindi napaparusahan ng habang buhay. Kaya sana gumawa na ng batas ang ating gobyerno, ang ating mga congressman at senador ng mabigat na kaparusahan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pera ng mamamayan. Ngayon po ay putok na putok ang isyu ng korupsyon sa ating bansa. Confidential fund, intelligence fund, flood control project scam, over ghost project, over tinipid na project, substandard na project. Yan ay korupsyon sa national government pa lang. Sa local government, marami rin korupsyon. Sa mga korupsyon o sa mga korporasyon ng gobyerno, meron din. Kasi nga, wala hong mabigat na kaparusahan at napakatagal ng trial, ng paghahanap ng katotohanan dito sa ating bansa. Tingnan natin po yung mga bansa na merong parusang mas mabigat, death penalty. Sa China, sa Japan, sa maraming mga bansa sa mundo. Nakita nyo, kakaunti ang korupsyon. Kinatatakutan nila at umiiwas sa korupsyon kasi alam nila mabibitay o kamatayan ang kaparusahan. Dito sa atin, ang mga korap pinagtatakpan pa. Ang mga korap pinagtatanggol pa. Ang mga kitang-kita mo na yung mga maling ginawa. Lalo na pag ating naririnig ang Commission on Audit o COA, kung sino-sino ang mga umaabuso, pinagtatakpan pa. Pinalalapas pa nila, harassment lang daw. Pinupolitika lang daw. Ganun po yung mga lumang argumento. Mga hindi katanggap-tanggap na mga argumento ng mga nagtatanggol. Ako ang lagi kong paniniwala at pinanindigan from day one. Kahit sino nasangkot at may ebidensya at napatunayang may kaugnayan sa korupsyon ang ginagawa, ipakulong habang buhay. Plunder law ang ipairal. Pero ang problema, nalulusutan pa rin. Marami na hong nakakasuhan ng plunder, nakawala. May na mga napatunayan na, binigyan ng pardon pa, pinalaya. Yan po ang paulit-ulit na masama. Kaya patuloy ang kahirapan, patuloy na kawawa ang maliliit. Yan ang epekto. Patuloy na ang sama ng imahe natin sa international community. Patuloy na ang tingin sa ating mga Pilipino ay mababaw, maliit lang. Kasi wala tayong matibay na paninindigang naaayon sa batas na parusahan ang umaabuso. Involved na sa korupsyon, nakakabalik pa sa pwesto. Kinasuhan na at may mga kasong korupsyon, pag kumandidato, sinusuportahan pa ng mga tao. Yan po ang sumisira kung bakit hindi tayo nirerespeto ng ibang bansa. Yan din ang dahilan kung bakit ang tingin sa atin ay walang development. Mayaman ang Pilipinas. Maganda ang Pilipinas sa maraming aspeto. Pero mahina ang pagpapatupad ng batas. Nangingibabaw ang utang na loob, awa, at kampihan. Pero yung pera ng bayan na dapat nagagamit sa tama ay hindi naman sapat na nabibigyan ng proteksyon. Pero ako naniniwala
nung araw pa hanggang ngayon. Kung merong mabigat na kaso at mabigat din kaparusahan tulad ng death penalty, yan ay katatakutan sigurado. Kung hindi man 100%, dahan-dahang mawawala ang korupsyon. Dahan-dahang mababawasan ang bilyon-bilyon o trilyon na korupsyon dahil may parusang bitay. Lalo na kung may masasampulan. Kung meron 3-4 na congressman o senador ang binitay o presidenteng bibitayin, cabinet secretaryeng bibitayin sa korupsyon, sinong gagawa pa? Matatakot na ang lahat ng mga taga-gobyerno at pumasok sa gobyerno. Eh ngayon po, dahil walang ganyan, ginawa ng negosyo ang politika. Papasok sa politika at posisyon sa gobyerno, magninegosyo ang mga politiko. Magpapayaman. Kaya sila patuloy na yumayaman. Kaya ganun po, kahit trilyon-trilyon ang ating perang taon-taon, trilyon-trilyon din ang ating utang. Kasi nga ho, kinukurakot ang karamihan. Yan ang masakit. Real talk lang tayo. Lahat ng gobyerno sabit sa korupsyon. Noon hanggang ngayon. Ang kabutihan lang sa gobyerno ngayon ay lumaban ng totoo. Pinaimbestigahan, kinasuhan, at pinakukulong yung iba. Kaya lang, hanggang gano'n lang. At makakawala pa rin yun pagdating ng araw. Pag naging kakampi nila ang susunod na presidente, kahit mapatunayan, pardo nang ibibigay. Diba? Kaya naglulukuhan na lang eh. Niluluko lang ng mga politiko ang taong bayan eh. Niluluko lang ng mga may influensya sa gobyerno ang mamamayang Pilipino. Kunwari totoo, kunwari sila seryoso, pero hindi naman maipakita ng 100%. Kung isa-certified lang ng Pangulo na proposed bill, priority bill, na magkaroon ng parusang bitay, siguro mangyayari yan. Pero sinong presidente ang gumawa yan? Wala. Ni isa. Panahon ni Cory, ni Ramos, panahon ni Erap, panahon ni Arroyo, Aquino, Duterte, Marcos, wala. Nung araw, meron tayong death penalty tungkol sa heinous crime. Pero pag-upo ni Gloria, inabolish. Diba? Dati meron tayo yan tungkol sa rape case, drugs, ganun. Inabolish ni Gloria Arroyo. Yan yung isang kasalanan ni Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang ngayon, congressman pa rin. Diba? Ayan real talk lang tayo. Walang personalan. Hanggat walang mabigat na parusa sa mga corrupt government official, walang pagbabago sa Pilipinas. Patuloy ang kahirapan, patuloy na kawawa ang mahirap. Ang yayaman at patuloy na yayaman, politiko at mga negosyanteng kakampi nila. Yan po ang totoo. Kaya inyo pong i-share, i-forward, or like itong ating mga topic para makarating sa lahat ng kinaukulan. Huwag tayong matakot sa mga korap. Huwag tayong matakot sa mga abusado. Sila ang matakot sa mamamayang Pilipino na silang may-ari ng pera at dapat kanilang pinaglilingkuran ng totoo.